Ang kaisa-isang nasawi sa sunog kagabi sa Nia Road, Quezon City, isang lola na hinandugan ng pamasko na ating Kapuso reporters noon lang isang linggo. Samantala, marami sa mga nasunugan ang nananatili sa mga kalsada at covered court. Live mula sa Quezon City, may exclusive report si Salima Refran. Salima. Pia, malungkot nga ang bagong taon para sa mga nasunugan sa Nia Road, pero mas malungkot ito para sa isang lolo. Noong lamang ng isang linggo, Pia, ay naitampok natin sa Magic ng Pasko ang kwento ng sipag at pag-iibigan ni na Lolo Pasiano at Lola Coring. Kagabi nga, nasawi si Lola Coring. Larawan ng sipag ang 75 taong gulang na si Lolo Pasiano, nangangalakal para maitaguyod ang pamilya at pambili raw ng gamot para sa iniindang sakit sa likod ng asawang si Lola Coring. Nasakit sa kalubang ko, asawa ko may sakit. Kailangan sa asawa mo, alagaan mo. Diba? Noong nakaraang linggo lang, nang handugan namin sila ng munting salo-salo para sa Pasko. Mahal ko siya. Palagi man kayo magkasama. Walang iwanan. Walang iwanan. Mag-asawa pa rin kami. Kamuti mo likod ko. Ayan na. Pero minsan, tila mapagbiro talaga ang tadhana. Kagabi, namatay sa sunog sa Nia Road si Lola Coring. Sa dinami-dami ng mga residente, siya ang kaisa-isang nasawi. Dahil hirap na maglakad, hindi na raw siya nakalabas ng bahay. Natagpuan ang kanyang tupok na labi sa may pintuan. Ang natitirang buo, ang kanyang puso. Malungkot ako dahil nawala yung nanay ko. Di bali nawala yung mga gamit ko. Pero yung magulang ko lang, kahit naman yung parati ko minsan pinapagalitan yung nanay ko, mahal ko pa rin yun. Ayon kay Cecil, umalis daw ang kanyang ama dahil hindi mapakali sa paghahanap sa kanyang ina. Hindi pa raw nila alam kung paano sasabihin, wala na si Lola Coring. Hinanap namin si Lolo Pasiano na sa kabutiang palad ay nasa labas ng bahay ng maganap ang sunog. Natuntun namin siya sa kanilang paboritong puntahan ni Lola Coring, ang Quezon City Circle. Balik siya sa pangangalakal para makatulong sa pamilya. Tila wala sa sarili, pero malinaw ang pag-iisip kapag tinatanong na tungkol kay Lola Coring. Ibuburo lang kanyang asawa sa may kanto ng Nia Road. Paano na po kayo tayo? Wala na po si nanay. Di ba araw-araw, patay, buhay pa. Buhay pa? Oo. Sabi nila, nagbarangay. Ay sabi mo man pa siya, buhay pa. Patay. Gaano niyo po siya kamahal? Sobra. Ang mahal ko rin. Habang buhay kami mag-asawa pa. Ang iba pang nasunugan, piniling manatili sa kalsada. Pinilit ko pa rin na pumasok dahil naiwan nga itong dalawa. Pagdating ko ron, bumagsak na yung kahoy na may apoy na. Buti nga pagdating ko ron, wala na sila. Lumabas silang kusa, silang dalawa. Kanya-kanya po kami sikap kung paano po kami makaahon po dito. Ganun na lang po. Dito po muna po kami. Sana wag naman po kami palisin po dito. Di baling wala yung basta yung ng mga pamilya nyo. Sama kayo. Ang ilang pamilya nasa covered court naman ng Barangay Pinyahan. Kasi po mahamugan po. Kaya dito na lang kami. Sa paparating na bagong taon, ang hangad ng mga nasunugan, bagong simula. Pia, sa mga oras ngang ito ay kasama si Lolo Pasiano doon sa mga nasunugan na nanatili pa rin sa tabi ng Nia Road. Sa ngayon ay isinasaayos na nga yung pagbuburol at paglilibing kay Lola Coring. Pia. Salima, unang-una nakikiramay tayo sa pamilya ni Lola Coring. At gaya ng sinabi mo nga, dyan rin isasagawa yung kanyang burol. Meron ba siyang ibang mga kaanak na nakatira sa ibang lugar o kaya sa probinsya na maaaring ngayon lang nabalitaan ang tungkol sa nangyari sa kanya? Pia, yun nga yung iniintay ng mga kaanak ni Lola Coring na nando doon sa Nia Road. May mga kamag-anak pa silang iniintay mula nga sa probinsya na inaasahan nilang darating para nga sa paglilibing na kay Lola Coring. At sa ngayon, kasama ni Lolo Pasiano ang kanyang anak
na si Cecil at isang apo na si Noel. Sila ngayon yung tumutulong sa kanyang sitwasyon doon nga sa Nia Road. Pia. At sa lima, nabanggit mo si Lolo Pasiano, isa sa mga nananatili dyan, no, sa mismong gilid ng Nia Road. Pero kanina meron ka rin namang video ng mga nasa isang center, no, kung saan sila ay pinapatuloy. So, mas marami ba yung na pumili na manatili na lang dyan sa gilid ng kalsada? Or pwede mo bang ilarawan, no, yung sitwasyon nung mga nasunugan, either those yung mga nandyan sa kalsada or yung mga pumili pumunta sa mga evacuation centers o centers na sineta para sa kanila? Pia, kanina kapansin-pansin na mas marami yung mga nasunugan doon mismo sa Nia Road kumpara doon sa mga nananatili nga sa Barangay Pinyahan Covered Court. Ang sinasabi sa atin ng mga nasunugan doon sa Nia Road ay gusto nila kasi makasiguro na meron pa daw silang babalikan na lugar doon sa kanilang sa komunidad na nasunugan, kaya ayaw nilang umalis. Yung iba naman, sinasalba pa, sinusubukang makita kung meron pa makukuhang mga yero o kaya ilang mga bagay mula sa kanilang mga bahay. Kaya nananatili pa rin sila doon nga sa Nia Road. And also, Pia, kasi marami din yung mga nagpapaabot ng tulong doon mismo sa kalsada malapit kung saan nga nasunog yung mga bahay. Pia. Alright, so sa lima, sana pagsapit ng bagong taon ay mas maayos na rin ang sitwasyon nilang lahat. Maraming salamat sa iyo, Salima Refran, at muli ang amin pong taus-pusong pakikiramay sa mga naiwan ni Lola Coring.